Hawak ang kanyang kamay sa kanyang bibig, iminungkahi ng natatakot na babae na may isang tao sa eskinita ang nasa panganib. Inaayos ang kanyang sombrero, sinabi ng pulis na ito ay karaniwan at darating sila kaagad. Ang natatakot na babae ay nagsimulang lumayo sa kotse. Biglang naging seryoso ang mukha ng pulis at nagtanong na may galit kung tapos na ba ang araw ng trabaho. Sinabi na ang pulis ay isang panlipunang parasitiko. Itinuro ng kanyang kasama ang daliri sa babae na napapalibutan ng grupo ng mga lalaki at nagsabi na siya ang tinutukoy ng babae, dagdag pa na kailangan nilang magmadali doon. Nakakunot ang noo, nagtanong ang lalaki kung bakit. Inilipat ang tingin, nilinaw ng pulis kung nakita ba ng kanyang kasama ang kanilang leader. Tinitingnan ng grupo ng mga lalaki, tinanong niya kung ano ang kaya nilang gawin ng magkasama. Habang nakatingin sa baliw na mukha ng leader, sinabi ng babae na dapat silang tumawag ng karagdagang tulong. Pagkatapos, sinabi ng lalaki na maglalaro muna sila sa kanya at pagkatapos ay iiwan siya. Pumikit ang pulis at sinabi na hindi ito ang unang beses at walang silbi ang lumikha ng mga hindi kailangang problema. Ang gulat na kasamahan ay nakaupo sa kotse, mayroong pulis na nakatayo sa harap ng grupo ng mga kriminal. Galit na nagtanong ang leader ng grupo kung ano iyon. Sinabi ng lalaki na pakawalan siya, seryoso ang mukha. Lumapit ang leader sa kanya, bumuga ng usok sa kanyang mukha, at nagtanong kung ano ang gagawin niya kung ayaw niya. Malakas siyang sinuntok ng lalaki sa mukha. Nagulat ang leader sa nangyari. Nahulog ang sigarilyo sa lupa, at nakahiga ang lalaki sa lupa habang hawak ang kanyang mukha. Nagulat ang mga pulis sa kotse, at natakot ang grupo ng mga lalaki. Tinitingnan ang kanyang kamay, sinabi ng lalaki na kung ayaw ng leader na pakawalan ang babae, magdurusa siya. Dumadaloy ang dugo sa mukha ng leader. Sumugod ang mga tao sa grupo habang sumisigaw na siya ay isang hanggal. Sinuntok muli ng lalaki ang leader, at tumilapon ito dahil sa lakas ng suntok. Tumitingin sa malayo, ang lalaki ay tumayo sa ibabaw ng nasugatang leader. Ang mga pulis na nasa kotse ay patuloy na nakaupo, gulat na pinapanood ang nangyayari. Nakatayo ang lalaki sa harap ng sugatang leader. Inilagay ng leader ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, kinuha ang kutsilyo mula sa kanyang bulsa, at sinabi na papatayin niya ang lalaki habang nakangiti. Tinanong ng lalaki kung nakapatay na ba ang tulisan dati. Galit na sumigaw ang lalaki na oo, at siya ang susunod. Lumapit ang lalaki sa kanyang mukha at sinabing nagsisinungaling ang tulisan at hindi pa siya nakapatay ng tao, idinagdag na ang kanyang tingin ay hindi tulad ng isang taong nakagawa na ng pagpatay. Nakasimangot, tinanong ng lalaki kung iniisip ng pulis na wala siyang lakas para pumatay. Sa seryosong mukha, sinabi ng pulis na patayin na siya kung ganoon. Hinailan niya ang kamay ng tulisan na may hawak na kutsilyo papunta sa sarili niya at patuloy na sinabing patayin na siya. Ang pulis, na tila galit, ay napansin na natatakot ang tulisan. Tinitigan siya ng lalaki at sinabing kung hindi niya kaya, siya ang papatay sa kanya. Nagulat ang tulisan dito at nabitawan ang kutsilyo sa lupa. Ang lalaki, na nakatayo sa harapan niya, ay nagtanong kung sino ang pulis. Inilagay ng lalaki ang kamay niya sa balikat ng tulisan at tinanong kung ano ang ibig sabihin niya sa sino. Ang mga pulis na nasa sasakyan ay nagulat. Hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa balikat ng tulisan at sinabing siya ang humuhuli sa mga tulad niya. Inayos niya ang kanyang sombrero habang nakangiti. Ang kwento ay bumalik 1 linggo ang nakaraan sa daungan ng Ingkan. Maraming container sa daungan. Nakatayo ang estranghero sa harap ng isang container. Sinimulan niyang buksan ito, at nang mabuksan niya, nakita niya ang maraming tao sa loob. Seryoso niyang inakala na naroon na silang lahat. Ipinakilala sa kwento ang mamamatay tao na may palayaw na, Bright December. Ngumiti ang lalaki at tinanong kung bakit siya huli. Ipinakilala rin si October na nakaupo sa isang kahon. Tinanong ni October kung sumali ang bida dahil iyon na ang kanyang huling misyon. Sumagot siya na hindi naman siya ganoong ka-late dumating. Tinanong niya ng seryoso kung ano ang nangyari. Ang mga mersenaryo ay nakatingin kay Charlie. May ngiti sa mukha ng lalaki. Tumayo ang lalaki sa likod ng bida, iniikot ang tanikala, at sinabing iniutos ni John na magtrabaho siya kasama nito. Biglang may tanikala sa leeg ni Charlie. Hinawakan ng bida ang tanikala sa kanyang kamay at mabilis na umikot, inagaw ang tanikala mula sa kamay ng lalaki. Ang lalaki ay bumagsak sa harap ng mga paa ni Charlie. Ang kadena ay naglalabas ng malakas na tunog habang iniikot ito sa kanyang kamay.
Galit na tinanong ng bida kung ano iyon. Ngumisi si October at sinabi na iyon ay isang trabaho. Nabigla, muling nagtanong si Charlie tungkol sa trabaho. Idinagdag ni October, may masamang ngiti, na iyon ay isang misyon upang patayin ang maalamat na mamamatay na si Bright December. Biglang sumugod ang isang grupo ng mga mersenaryo sa kanya. Inundayan ng lalaki ng kutsilyo si Charlie. Inikat ng bida ang kadena sa leeg ng lalaki. Sinipa niya ito sa mukha gamit ang kanyang tuhod. Naiwasan niya ang isang hampas gamit ang palakol. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sinipa ni Charlie ang lalaki sa mukha. Nakita niyang may isa pang lalaking tumatakbo papunta sa kanya. Tumakbo ang bida papalayo sa lalaki at inikat ang kadena sa leeg nito. Sinimulan niyang sakalin ang lalaki, hinayla ang kadena gamit ang parehong kamay na may galit na tingin. Pinanood ito ni October na may kalmadong ekspresyon. Hawak ang bangkay sa kwelyo, tinawag siya ni Charlie. Tumayo siya sa harap ng mamamatay at tinanong kung nagtipon siya ng ganoong grupo para patayin siya. Si October, na may ngiti sa kanyang mukha, ay inilagay ang kamay sa kanyang dibdib at itinutok ang baril sa bida. Sinabi niyang hindi niya nais gamitin ang baril ngunit ito ay utos ni John at kailangan niyang alisin ang mga walang silbi. Hawak ang baril sa harap ni Charlie, nakatingin siya ng maingat. In-emphasize ni October ang katotohanan na gumagamit siya ng baril kapag hindi niya nais na abalahin ang sarili sa paglilinis. Ang naguguluhang protagonist ay nagtanong muli kung utos ba ni John ito. Sa galit, sinabi ni Charlie na alam ni John na ito na ang huling misyon niya at pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Nagtagpo ng mga mata ang bata at napansin ni October na tanungin siya ng protagonist kung bakit ginawa iyon ni John. Nagpaalam si October kay Charlie na ang daliri ay nasa gatilyo. Nagmadali ang protagonist patungo sa kanya, ang dugo ay sumabog at kumalat sa lahat ng direksyon, ang usok ay tumaas pataas. Ang monghe ay nakaupo sa harap ng insenso, tinitingnan ang larawan sa gitna ng insenso. Tiningnan niya ang cellphone na nakatanggap ng mensahe. Dinala ni John ang cellphone sa kanyang tainga at tinanong kung handa na ba ang lahat. Sinabi sa kanya na hindi pa, ngunit tapos na ang lahat. Tumingin si John kung sino ang tumatawag sa kanya at galit na tiningnan ni Charlie ang katawan ni October at sinabing tanga si John. Tinanong ni John ng kalmado kung ang protagonist ba ang tinitingnan niya sa larawan. Sinabi niya na malapit na niyang sindihan ang ika-49 na insenso. Nagtaka si John kung paano alam ni Charlie ang tungkol sa sinaunang ritual na ito at tinawag siya ng protagonist na tanungin kung nandyan ba si John sa templo ngayon. Tumugon si John ng seryosong itsura at sinabing oo, at naroroon ang monghe. Tinanong ni John kung makakabangon ba si Charlie, dahil may malaking grupo ng mga mamamatay tao na nakatayo sa harap ng templo. Hiniling ng protagonist na buksan ang pinto, na idinagdag na siya ay nasa likod ng pinto. Nabigla si John nang marinig ito habang nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga mercenaryo. Sinabi ni Charlie na malapit na siyang makarating sa protagonista, itinapon ang telepono at sinabi na kung hindi darating si John, siya na mismo ang magbubukas nito. Tinitingnan ng mga armado sa paligid, sinabi ni Charlie na mag-uusap sila kapag nabasag na ang bungo ni John. Nakatayo ang lalaki sa harap ng protagonista at sinabi na si John ay naghahanda na para sa ritual. Sinabi ni Charlie ng seryosong itsura na si John ay kumukuha ng mga bata at ginagawa silang mga mamamatay tao. Tinanong ng protagonista kung paano tatawaging Diyos ang isang tao na kumikita mula sa pagpatay. Seryoso ang mukha ng lalaki, pinigan niya ang palakol sa kanyang kamay at inihampas ito kay Charlie. Pinagsasaksak ng protagonista ang tiyan ng lalaki gamit ang kutsilyo. Galit na sumigaw si Charlie na gumalaw na sila. Iniisip niya sa kanyang isipan na siya ay sinanay upang pumatay mula pa pagkabata at iniwan ang lahat para rito. Tumakbo ang protagonista patungo sa mga mercenaryo gamit ang kutsilyo, tinaga niya ang dibdib ng isang lalaki, at pagkatapos ay pinaslice ang lalamunan ng isang mercenary. Pinag-isipan ni Charlie na iniwan niya ang kanyang sarili, ang dating buhay, at pati na ang kanyang pamilya. Nasugatan siya sa likod. Nang lumingon, nakita ng protagonista ang isang babaeng naguguluhan. Si Charlie ay galit na galit. Hawak ni John ang isang baril sa harap ng mukha ng protagonista. Tinitigan ni Charlie si John at sinabi na ipinangako niya na papayagan siyang mabuhay ng isang ordinaryong buhay. Nakaluhod ang protagonista sa harap niya. Tahimik na nakikinig si John.
Idinagdag ni Charlie na pagkatapos ng misyon na ito, maaari siyang mabuhay tulad ng isang ordinaryong tao. Ang mapait na protagonista ay sumigaw na ang salaysay na iyon ay ipinangako sa kanya ni John habang hawak ang baril sa noo ni Charlie. Sinabi ni John na siya ngayon ay nabubuhay ng isang ordinaryong buhay. Lumapit si John at sinabi na ang bawat ordinaryong tao, balang araw, ay haharap sa kamatayan. Habang ngumingiti si John, binigyang diin niya na ganoon ang mga batas ng buhay. Nabigla si Charlie sa sinabi ni John. Nakatayo si John sa ibabaw niya, ang kamay ay nakapatong sa isang dagat ng dugo. Iniisip ng protagonista na maghihiganti siya, kahit mula sa kailaliman ng impyerno. Bigla ang binuksan ni Charlie ang kanyang mga mata at nakita ang isang grupo ng mga pulis sa harap niya. Isinara niya ang mga mata at sinabi ng lalaki na sinabi ng doktor na maaaring magka-short-term memory loss siya. Ang naguguluhang babae ay nagtanong kung makakabalik pa siya sa kanyang sarili. Ibinigay ng lalaki ang kanyang ID at sinabi na tingnan niya sa salamin. Tinitingnan nila ang kwarto at sinabi na ito ay ang Elon Police Department. Isang larawan ni Charlie at ang kanyang bagong katawan ay nakasabit sa police board. Inisip ng protagonista ang kanyang sarili sa kasalukuyan at sa nakaraan habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Tinanong ni Charlie kung ano yun at naisip niyang baka nagising siya mula sa kamatayan at naging isang pulis. Nakasandal siya sa kama sa harap ng mga lalaki. Ang naguguluhang protagonista ay nagtanong kung pulis ba siya. Inisip ni Charlie ang sarili sa nakaraang buhay at naisip na ang kilalang mamamatay tao na si Bright December, pagkatapos ng pagtataksil ng kanyang organisasyon, ay muling isinilang sa katawan ng isang pulis, at sa halip na maghiganti ay nakuha lang niya ang isang sapantaha sa mukha. May epaule siya sa mga balikat. Sinampal siya. Ang galit na lalaki ay nagsabi na ang pangunahing karakter ay isang tanga. Ang babae ay nakahiga sa lupa at nanginginig. Tumingin ang pangunahing karakter sa salamin. Tinanong niya ng may gulat kung sinubukan ba niyang magpakamatay. Nilinaw ng galit na babae kung posible iyon, gaano man kahirap. Sinabi ng lalaki na mabuti na lang at naputol ang lubod at siya ay nakahiga doon ng isang linggo. Tiningnan siya ng babae at sumigaw na tanga siya. Nakakunot ang noo, tinanong niya kung iniisip ni Charlie na may mababago siya sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga pangalan ng mga salarin. Nilinaw ng pangunahing karakter kung tungkol saan ang sinasabi niya. Isinara ng babae ang kanyang mga mata at sumagot na iniwan ni Charlie ang mga pangalan ng mga nakatataas sa kanya at ranggo sa suicide note na iniwan niya. Ipinakita ng babae ang isang tala na nagsasabing siya ay nagdusa. Ang galit na lalaki ay nagtanong kung anong mali sa mga baguhang ito. Inintroduce ng plot ang mga senior patrolman na sina Carl at Dave. Itinutok ni Carl ang kanyang daliri kay Charlie at sinabi na ang mga magulang niya ay mga kriminal na nagpakamatay pagkatapos ng kanilang mga ginawa. Isinara ni Charlie ang kanyang mga mata at sinabi na ang anak ng mga kriminal ay naging isang pulis. Binanggit ng galit na si Carl ang katotohanan na kung ang pangunahing karakter ay magpapaalam sa buhay, dapat ay tahimik niyang ginawa iyon. Tahimik na nakinig si Charlie. Ibinangon ni Carl ang kamay at tinanong kung bakit pa niya isinulat ang kanilang mga pangalan. May isang malakas na putok sa kalye at nagulat si Carl. Hinawakan ng pangunahing karakter ang kamay ni Carl at tinanong kung siya ba ay nababaliw at naglakas loob na lumaban sa kanya. Tiningnan niya si Emily na nakahiga sa lupa at tinawag siya. Tinanong ni Carl kung maaari bang ituring na isang pagtatangka na pumatay sa isang nakatataas. Si Emily ay nakakunot ang noo at nagsabi na hindi siya nakakakita ng anuman. Si Dave ay umupo sa ibabaw niya at nagsabi na tutulungan siya. Inablot ni Dave ang kanyang buhok. Sinabi ni Charlie na tanga sila. Huminga ng malalim, tinanong ng pangunahing karakter kung anong kaguluhan ang ginawa nila. Galit na galit si Carl tungkol dito. Sinimulan ni Charlie na pisilin ang kamay ni Carl, kaya't nagsimula itong sumigaw. Itinaas ni Carl ang kanyang ulo at sumigaw sa sakit. Biglang tumayo si Emily. Nakakunot ang noo ni Carl at inutusan siyang bitawan siya. Ibinuka ni Charlie ang dalawang daliri at tinamaan si Carl sa leeg. Nagulat si Carl sa nangyari at nagsimulang mahulog sa lupa. Nagulat si Dave at tinanong kung ano ang nangyayari. Walang laman ang mga mata ni Carl. Sinipa ng pangunahing karakter si Dave. At tinamaan siya sa singit. Si Dave ay nagsimulang umiyak at sumigaw sa sakit. Si Emily, na nagulat, ay nanood ng nangyayari. Si Charlie ay tahimik na nakatayo sa harap ng mga lalaki.
Itinutok ni Emily ang kanyang daliri at sumigaw na siya ay isang mamamatay tao. Tahimik ang mukha ng protagonist. Inangkla ng lalaki ang kanyang mga braso at inutusan ang lahat na magtulungan. Ipinakikilala ng plot ang senior officer na si Chuck. Tinatanong niya kung bakit siya nagtaas ng kamay laban sa kanyang kasamahan. Pinigilan ang mga lalaki at pinaupo sa mesa. Tinatanong ni Chuck si Charlie kung iniisip ba niyang hindi matanggal ang isang opisyal. Sabi niya na ang protagonist ang personal na ako sa isyu ng pagpapaalis. Seryoso ang mukha ni Charlie. Dumating ang gabi, tinanggal ng protagonist ang kanyang sombrero at umupo sa isang bench na may hindi kontentong hitsura. Nakatagilid siya at may seryosong ekspresyon. Self-defense, ang sinabi ni Emily. Tinatanong ng lalaki kung narinig ni Charlie sa istasyon ng pulis, sinundan ni Emily si Charlie at tinanong kung nababaliw na ba siya. Ipinaliwanag ng protagonist kung nakalimutan na ba nila na ang senior general ay nagtatago sa kanila. Inulit ng protagonist ang tanong at itinuro ang kanyang daliri. Sabi ng lalaki na totoo, at ang senior general ay may buong mug na may mga bulaklak. Kumaway sila kay Charlie at sinabihan siyang mag-ingat, dagdag pa nila na namiss nila siya. Tumangala, sinabi ng protagonist na kaya hindi nila sila mahuli, kasi lahat sila ay bulok mula sa loob. Ipinakilala niya ang isang bituin at sinabi na ang boss nila ay may buong mug. Tinanong niya kung ito ba ay parang isang bituin sa hukbo. Sabi ni Charlie na mas gugustuhin niyang mabuhay bilang katawan ng baboy kaysa sa sinumang may mas mataas na ranggo. May ngiti sa mukha ng babae. Hawak niya ang sombrero at tinitingnan ito. Sinabi ng protagonist na naaalala niya na nakatayo sa ulan noong bata pa siya. Inabot ni John ang kanyang kamay at inalok na samahan siya. Nagulat si Charlie. Seryoso ang mukha ng protagonist bilang isang matanda. Nakatayo siya sa likod ng isang grupo ng mga tao. Biglang lumingon si Charlie, nagulat siya. Tinutok ng protagonist ang mata sa baril. Itinutok ni John ang baril kay Charlie habang nakangiti. Tumama kay Charlie ang baril. Tinali ng protagonist ang kanyang kurbata na parang buhol. Tinitingnan ng kurbata, nakatayo siya sa harap ng mesa at pinag-uusapan ang lalaking katawan na kinasasakupan niya. Nakita niya ang isang pulang libro sa mesa. Tinitingnan ni Charlie ang larawan at napansin na ang lalaking katawan na tinataglay niya ay iniwan ng mga magulang at naranasan ang pangbobyuli ng mga kasamahan at nagpas siyang magpatiwakal. Kinuha ng protagonist ang larawan sa kanyang mga kamay. Sinabi niyang may seryosong hitsura na siya ay nasa kaparehong sitwasyon at gusto niya ito. Nilisan niya ang kanyang tingin at tinanong kung dapat pa ba niyang gawin. Ang plot ay dinala kami sa Western Police Department. May 2 bulaklak sa balikat na mga strap. Tinitingnan ng lalaki ang mga dokumento. Ipinakikilala ang Senior General Bill. Binasa niya ang tungkol sa Huagok Temple. Nagulat si Bill sa boses na narinig mula sa likuran niya. Nakatayo ang protagonist sa likod niya at tinanong kung kamusta siya. Nagtanong si Bill kung ano ang nangyayari. Inilagay ni Charlie ang kanyang kamay sa kanyang leeg. Nagmumukhang balisa si Bill. Tinanong ni Bill kung sino siya. Sumagot ang protagonist ng seryoso na siya ay si Bright December. Kinuha si Bill bilang hostage. Tumingin si Bill sa malayo, ipinikit ang kanyang mga braso at sinabi na wala itong kwenta. Nakaupo sa tapat niya, tinanong niya si Charlie kung siya ba ay maliwanag na si December at nais niyang sabihin na siya ay napatay at muling isinilang sa katawan ng isang opisyal. Tinanong ni Bill kung sino ang maniniwala sa ganitong kalokohan. Tumingin ang pangunahing tauhan sa kanya at ipinunto na hindi siya humihiling na maniwala. Ngumiti si Charlie at sinabi na ito ay isang banta. Tahimik na nakinig si Bill habang ipinapasok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Ang pangunahing tauhan ay nag-address sa kanya, iniisip ang hugis ng maraming tao at sinabi na tutulungan siyang alisin ang H-Wager sa isang templo. Nagtaka si Bill sa kanyang narinig at nagkunwaring magtaka, tinanong kung sino si Charlie. Umupo ang pangunahing tauhan sa tapat niya at nilinaw kung siya ba ay nagpakilala, hawak ang isang recorder sa kanyang mga kamay at ipinunto na hindi niya iniisip na karapat-dapat pag-usapan ang huwaga sa isang templo. Biglang yumangay ang tunog mula sa radyo. Tumayo si Charlie at tinanong si Bill, seryoso niyang sinabi na hindi siya humihingi ng pabor. Isang makapangyarihang aura ang lumabas mula sa pangunahing tauhan. Nakaupo ang pulis sa pader, may isa pang lalaki na nakahiga na walang malay sa sahig, at isang grupo ng mga pulis na binubugbog siya.
Nakatayo sa harap ni Bill, binigyang diin ni Charlie ang katotohanan na siya ay nagbabantang gawin ito. Natakot si Bill at tanong na may hindi makapaniwalang hitsura, tinanong kung sino siya. Nagalit si Charlie at sumagot na siya ay si Bright December. Tumayo mula sa mesa, sumigaw si Bill sa pangunahing tauhan na itigil ang kalokohang ito. Tumingin si Charlie kay Bill at sinabi na ipinangako niya sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Ang kwento ay bumalik sa 3 taon. Nakaupo si Bill sa lupa, sugatan. Ang pangunahing tauhan ay may hawak na payong sa kanyang ulo at tinawag si Bill na nakatayo sa tapat niya. Ipinakilala ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili bilang Bright December. Nagkunwaring magtampo, tinanong ni Bill kung siya ba ay mula sa Hwag's-A Temple at kung gaano katagal nilang hinahabol ang monghe. Tumingin sa kanya ang pangunahing tauhan at sumagot na si Bill ang kauna-unahang nakalapit sa kanya. Ipinunto niya na sinabi ni John na hindi siya interesado sa isang matandang tulad ni Bill. Isang talam ang lumabas mula sa payong, itinuro ng pangunahing tauhan ang talam sa lalamunan ni Bill. Nakaupo si Bill sa tabi ng basurahan at nagmamakaawa. Tumingin sa malungkot na mukha ni Bill, tinanong ni Charlie kung nais niyang mamatay. Kinuha niya ang maskara at tinanong siya. Inalis ng pangunahing tauhan ang maskara at hiniling na ipangako niya ang isang bagay. Serious na sinabi ni Charlie na ipinagpapalit niya ang buhay ni Bill at mahuhuli niya ang sinungaling na iyon at bibigyan siya ng 3 sentensya ng buhay. Nagtaka si Bill sa ganitong kahilingan at humawak sa kanyang balikat, tinanong siya kung bakit at kung magkaklan ba sila. Tinanong ni Charlie kung gusto ba niya ng mga monghe. Isinuot ng pangunahing tauhan ang maskara at binigyang diin ang katotohanan na ayaw niya ng mga monghe. Hawak ang payong sa kanyang ulo, binanggit ni Charlie na sila ay mga kalbo na mga tanga. Inalis ng pangunahing tauhan ang kanyang hood at sinabi na nagbigay si Bill ng pangako sa kanya noong gabing iyon, ngunit mukhang hindi ito natupad. Ang mukha ng pangunahing tauhan ay seryoso. Tinitigan niya ang mga strap ng balikat ni Bill at inisip na na-promote ito sa loob ng 3 taon at marahil ay mas interesado sa sariling pag-unlad kaysa sa pagtupad sa kanyang pangako. Kinuha niya ang isang panulat mula sa kanyang bulsa at itinala na hindi ito maganda. Hawak ang panulat sa harap niya, ninais ng pangunahing tauhan na mabulag si Bill. Nabalisa si Bill sa reaksyong ito at sumigaw na hindi niya ayaw, kundi hindi niya kayang gawin. Tinitigan ni Charlie si Bill at nilinaw niya kung ano ang iniisip niya na napromote siya, at idinagdag na mas madali ang mangalap ng impormasyon mula sa tuktok. Inilabas ni Bill ang kanyang kamay at sinabi na sa impormasyong ito, naalala niyang hawak ang isang pointer at tinatanong tungkol sa klan ng mga mamamatay tao. Tinitigan ng lalaki ang mga dokumento. Sumulyap si Bill sa mga strap ng balikat ng lalaki. Tinanong niya kung si Monk JN ba ang pinuno ng klan ng mga mamamatay tao. Tinuro ni Bill si John at sumagot ng oo, iyon nga. Maraming opisyal ang nagsimulang tumawa at nagsabi na si Bill ay sobrang nakakabasa ng mga comics, na ang templo ng H-Wager ay isang pambansang yaman pangkultura. Inilagay ni Bill ang kanyang kamay sa dibdib at nagsimulang sumigaw na ang kanilang departamento ay nagsagawa ng imbestigasyon at nakakita ng marami. Bigla siyang natigilan nang makita ang mga strap ng balikat ng lalaki. May 4 na bulaklak sa mga strap ng balikat. Tumingin ang lalaki sa kanya at nagsabing kung hindi titigil si Bill, tatanggalin siya sa trabaho. Nabigla si Bill sa pangyayari. Tinitigan ni Bill ang ulat ng lalaki. Binanggit ng estranghero na hindi na dapat ipasok ang relihiyon sa usapin. Tumingin sa paligid ng opisina, sinabi ni Bill na tinihil na ang investigasyon. Nakasakay sa sopa, tinanong ni Charlie kung tinihil na ba ng pamunuan ang investigasyon. Ibinaba ni Bill ang mga dokumento at nag-request na tignan ang mga ito, na nagsasabing ang kanyang koponan ay nagtrabaho ng walang tigil upang makuha ang mga ito. Nagsimula pag-aralan ng pangunahing tauhan ang mga dokumento. Ipinagpasa-pasa niya ito sa mesa at nagsabi na ang ganitong kaguluhang investigasyon ay ititigil ngunit may mga mahahalagang impormasyon pa rito. Si Bill ay may mga pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Napansin ni Charlie na magiging maayos ito hanggat siya ay buhay pa. Pumikit si Bill at sa loob ng kanyang isip tinanong ng pangunahing tauhan na may wild na hitsura sa mata kung ano ang kanyang iniwasan. Tinitigan niya si Bill at napansin na sinabi ni Charlie na siya ay nakaupo sa kabila ni Bill. Ini-extend ni Charlie ang kanyang kamay na may ngiti sa mukha at nagsabing tutulungan siyang hindi mamatay sa kanyang sariling mga kamay.
Nagsulot ang pangunahing tauhan at nagsabing umaasa siyang magiging maayos sila. Nakikinig si Bill na may takot na ekspresyon sa mukha. Ang ibon ay nakaupo sa sanga ng puno. Dinala tayo ng plot sa Inson Police Department. Binabalot ng sikat ng araw ang gusali. Nakatutok ang mga pulis sa kanilang mga computer. Biglang sinipa ni Charlie ang pinto, at si Emily ay nagulat. Ang bida ay kumaway at tinawag sila palapit. Binati niya sila ng magandang umaga na may seryosong ekspresyon. Lumapit si Emily at tinanong kung siya ba ay natanggal sa trabaho. Pumasok ang isang lalaki sa kanilang silid at tinanong kung ano ang ingay. Napahinto ito nang makita si Charlie at nagtanong, anong nangyayari dito? Tumingin siya sa bida at nagtanong kung siya ba ang may gawa nito habang nakaturo. Tinanong ni Chuck kung hindi ba niya sinabihan na huwag nang bumalik doon. Ang bida ay nagtanong kung nasaan ang mga nakatataas na opisyal. Sagot ni Chuck, sila ay nakasick leave. Galit na galit, sinabi ni Chuck sa kanya na lumabas. Pumasok ang lalaki sa department matapos si Charlie. Nakatayo si Bill sa likuran niya. Nagulat si Chuck sa nakita niya. Tiningnan niya ang shoulder straps ni Bill. Seryoso ang mukha ni Bill. Nagsimula silang batiin si Bill. Nilagay ni Bill ang kamay niya sa balikat ng bida at sinabi na pumunta siya para makita kung saan nagtatrabaho si Charlie. Natakot si Chuck at tinanong kung paano kilala ni Bill ang bida. Nagulat ang mga tao. Itinuro ni Bill si Charlie at sinabi na maituturing na tagapagligtas niya ito. Nagbigay-pugay ang bida at binati ang lahat. Maraming sigarilyo ang nakakalat sa basurahan. Nakaupo si Charlie sa isang bangko at sinabing maganda ang may mataas na ranggo. Nagsisigarilyo si Bill habang pinapanood siya. Itinaas ng bida ang kanyang daliri at humingi ng pabor. Dumilim ang gabi. Nakabiti ng isang paniki sa puno. Si John ay nakaupo sa templo at nakatingin sa isang larawan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at lumingon upang tingnan kung sino ang dumating. Tiningnan siya ni Charlie at sumagot na siya ang taong hindi nagpapatawad ng insulto. Nagulat si John. Naglakad ang bida papalapit sa kanya. Biglang kinuha ni John ang insenso at humarap. Inihagis niya ito kay Charlie, tumama ito sa maskara ng bida. Agad na umatras ang bida, dahilan upang makaiwas sa huling sandali. Tumingin siya sa insensong nakasaksak sa dingding at kinuha ito. Ibinagsak ni Charlie ang insenso at sinabing ang isang monghe ay hindi dapat dungisan ang tahanan ni Buddha. Tumayo si John sa harapan niya at tinanong tungkol sa maskara, sino ka ba? Sagot ng bida, ako'y isang kaluluwang pumanaw. Nag-snap si John at muling nagtanong tungkol sa pumanaw na kaluluwa. Nagsimulang pumasok ang mga tao sa templo. Nagtama ang mga mata ni Charlie at John. Maraming mga mersenaryo ang nakatayo sa harap ni John. Sinabi niyang nais niyang maging ligtas ang bida sa paglalakbay nito patungong langit. Ang mga galit na tao ay nagmamadaling tumakbo papunta sa bida. Pinanood ni John ang nangyayari. Ang isang lalaking may kutsilyo ay tumakbo papunta sa bida, at itinaas ang mga kamay upang umatake. Hinampos ng bida ang lalaki sa ulo, dahilan upang pumutok ang dugo sa mukha ng lalaki at mabitawan ang armas. Nahulog ang kutsilyo. Agad itong hinawakan ni Charlie. Nakapwesto siya sa panlaban habang tumatakbo ang iba pang mga lalaki papunta sa kanya. Ang lalaki ay humataw ng palakol at tinamaan siya, pagkatapos ay nagngit-ngit siya at sumimangot. Nakipaglaban si Charlie sa gitna ng kaguluhan, dumadaloy ang dugo mula sa mga kamay ng mga tao sa paligid niya. Binuksan nila ang kanilang mga bibig sa galit. Naningkit ang mga mata ni John. Nagningning ang mga mata ng pangunahing tauhan. Galit siyang napangiwi sa ilalim ng kanyang maskara. Sumigaw ang lalaki, huminto. Sumimangot siya sa pagkadismaya. Tiningnan siya ng lalaki mula sa ilalim ng maskara. Lahat ng nasa paligid ay parang istorbo, at mabilis na naglalaro ang kanyang mga iniisip. Tuloy pa rin ang kanyang iniisip na hindi niya may sulat ang anuman dahil sa mga harang. Diretso ang tingin ng pangunahing tauhan at nagtanong kung ano ang gagawin nila, at tila maraming kaluluwa ang naghihintay pa ring mailibing ng maayos. Tiningnan siya ni John nang may pagkadismaya. Nagpatuloy ang boses na nagsasabing kung hindi siya kikilos maraming kaluluwa ang naghihintay mailibing. Ang lalaki ay nakahandusay sa isang lawa ng dugo. Humataw ng kutsilyo si Charlie, sinasabing ang ibig sabihin nito ay magiging multo sila. Inutusan ni John ang lahat na manatiling nakatayo. Sumimangot siya at nagpatuloy, sinasabing hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa kanya, ngunit tila may isang tao na nakikitungo sa masasamang espiritu at ang maskarang ito.
Sinabi ng boses na lumapit siya. Nanlaki ang mga mata ng pangunahing tauhan. Ngumisi si John at sinabing hayaan siyang makita ang kanyang mukha. Sumagot ang lalaki na hindi dapat, at na dumaan lang siya para magpaalam. Nagpatuloy ang lalaki, sinasabing malalaman din niya kung sino siya balang araw, at sa ngayon ay dapat niyang ihanda ang kanyang ulo para sa bitay. Naningkit ang mga mata ni Charlie at naisip pa ang iba. Nagpatuloy ang kanyang iniisip na marami pa siyang kailangang sanayin. Bigla siyang sinalubong ni John. Hinawakan niya ang maskara ng pangunahing tauhan. Nagkaroon ng pagsabog. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mga mata mula sa alikabok. Umubo ang lahat sa paligid. Tinanong nila tungkol sa tear gas. Tinawag ng lalaki si John at tinanong kung okay lang siya. Tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig gamit ang kamay at sinabing walang dapat ipag-alala. May hawak siyang maskara sa kanyang kamay. Wala nang tao sa harap niya. Ang kamay na may hawak sa maskara ay tumigas. Pinisil ito ni John at nabasag. Pagkatapos, tumingin siya sa nagliliyab na kandila. Naningkit siya. Mayroong isang card na may larawan sa mesa. Tinanong ng boses kung ano ang multo. Naglalakad ang mga tao sa parke. Napakunot ang lalaki sa pagod. Sinabi sa kanya ng lalaki na isang araw lang silang hindi nagkita, ngunit parang tumanda siya ng 10 taon. Sumagot ang lalaki na iyon ay dahil sa kanya. Hindi niya alam kung ilang problema na ang meron siya ngayon. Nagpatuloy siya, sinasabing nagkaroon ng pag-atake sa mga pulis. Maingay. Sinabi ng lalaki na wala na rin ang tear gas. Galit na tinanong siya ni Bill kung alam niya ba kung gaano kahirap itago ang lahat ng ito. Tinakpan ni Charlie ang kanyang tenga at sinabing kung nahuli lang sana ang gago ng mas maaga, wala sanang ganitong gulo. Tinanong siya ni Charlie kung iniisip niyang madali iyon. Napakunot ang noo ni Bill at sinabing may ebidensya naman sila, kaya makipagtulungan sa mga polis. Pinutol siya ng lalaki, sinasabing kailangan lang nilang mahuli ang masama at ano ang silbi ng lahat ng gulong ito. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mga mata at sinabing, well, paano malalaman ng mamamatay tao? Napatigil ang lalaki. Tinakpan ng pangunahing tauhan ang isang mata at sinabing hindi lang siya pumapatay ng tao, kundi pinapatay niya lang ang mga dapat mamatay, at iyon ang patunay nito. Gumalaw ang kamao patungo sa lalaki, at nagpatuloy ang pangunahing tauhan, at sinabi, ganyan ang buhay. Sinabihan siya ni Bill na makinig, at nagpatuloy siya na walang sinuman ang may kapangyarihang magdesisyon kung sino ang nakatakdang mamatay, at sino ang karapat-dapat mabuhay at lahat ng tao ay dapat hatulan ayon sa batas ng lipunan. Tinanong ng bayani kung bakit ang tanga na iyon ay malaya pa hanggang ngayon. Napakunot ang noo ni Bill at sumagot na kahit hindi nila mahuli ang 10 kriminal, hindi sila dapat magkamali ng hatol kahit isang beses. Dagdag pa niya na kaya nila kailangan ng matibay na ebidensya. Galit na sinabi ni Charlie na itong ebidensya na ito ang nakakainis. Napamura ang bida at sumigaw na masikip na ang pakiramdam, gumawa na lang ng sariling departamento o kung anuman. Muling nagtanong si Bill na litong-lito, at ang lalaki sumigaw na opisyal siya ngunit teknikal na hindi totoong opisyal. Ano bang departamento ang pinag-uusapan natin? Sumagot si Charlie na siya ang pinakamalakas sa lahat. Sinabi ng lalaki na hindi tama iyon, at tinanong ng bayani kung bakit. Sinabi ni Bill na may tiyak na hierarchy sa sistema ng pulisya. Tinanong ni Charlie kung gaano kataas ang dapat marating para makagawa ng sariling team. Sumagot ni Bill, kailangan ng maliit na mug na may ganoong mga bituin. Tinanong ng lalaki na ganoon ba. Napakunot ang noo ng bida at sinabi na dapat nilang simulan agad ang trabaho at magsikap para ma-promote sa lalong madaling panahon. Tinanong ulit ni Bill kung ano ang gagawin. Pumikit siya, tinawag itong tanga, at sinabing huwag makialam sa gulo at manahimik na lang. Aayusin nila ito. Paglingon niya, wala na ang bida. Napaisip si Bill kung saan siya pumunta. Si Charlie ay pumunta sa Island Police Department. Inaayos ni Emily ang kanyang buhok at siya ay tinanong kung ano ang dapat niyang gawin para ma-promote. Dagdag niya na, syempre, kailangan nilang pumasa sa isang pagsusulit. Tinanong ulit ng lalaki tungkol sa pagsusulit. Sinabi ng babae sa opisyal na bigyan siya ng inumin. Tinawag niya si Charlie at sinabing ayusin ang bagay kay Madam. Tumingin si Emily sa kanya at sinabing akala niya bumalik na ang kanyang alaala pero mukhang hindi pa rin. Tinanong ng lalaki kung kailan siya kukuha ng pagsusulit, lumapit sa bida ang lasing na babae at sinabing may mga eksam o kung ano man ang mga iyon, at gusto niya ng inumin.
Sinabi ni Emily na kailangan muna niyang maglingkod ng hindi bababa sa 1 taon. Tinanong ulit ng bida kung 1 taon, sinampal ni Charlie ang babae at sumigaw siya na may serbisyo sila rito. May tumawag kay Emily at nagtanong kung tiningnan na ba niya ang mga reklamo. Tumugon ang babae ng oo. Tinanong ni Charlie kung may paraan bang mapabilis iyon. Inilalagay ng bida ang babae sa kama. Tinanong ni Emily kung bakit siya nagmamadali para makakuha ng bituin. Sumagot ang lalaki na magiging maganda iyon. Sinabi ng babae ng seryoso na dapat siyang mag-isip ng mabuti. Para sa isang ordinaryong opisyal na makakuha ng manggwa, kailangan niyang magtrabaho ng hindi bababa sa 10 taon. Napakunot ang noo ni Charlie at nagtanong na kahit senior lieutenant siya. Tinanong ni Charlie kung wala na ba talagang ibang paraan. Sumagot si Emily na meron naman. Itinuro niya ang daliri niya sa kanya at sinabing ito ay isang espesyal na promosyon. Pagkatapos, sinabi niya na kung makahuli siya ng mga seryosong kriminal at makapagpakita ng magagandang resulta, baka makakuha siya ng espesyal na promosyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inilagay ang kamay sa ilalim ng kanyang baba, at sinabing wala silang gaanong oras kaya ginagawa na lang nila kung ano ang sinabi sa kanila. Sinabi rin niya na kailangan nilang harapin ang mga karaniwang reklamo. Pero may tumawag sa kanya at nagtanong kung maaari ba niyang tingnan iyon. Sinabi ni Emily na okay, baka balang araw magawa rin nila iyon. Bigla siyang nagtanong muli, nalilito, at tumingin sa walang laman na espasyo. Tinanong ng tinig kung saan napunta ang gago. Puno ng tao ang kalye. Ang isang babae ay naglalakad habang nakayakap sa braso ng isang lalaki. Ang mga tao ay nagkakagulo. Sinabi ng tinig na totoo iyon. Lahat ay tumingin sa lalaki. Nagpatuloy ito, nagtatanong kung bakit maghahanda ang isang pulis para sa kung anong pagsusulit. Ang magkasintahan ay lumingon. Sinabi ng tinig na ang trabaho niya ay hulihin ang mga kriminal. Tumingin ang mga nag-aaway sa lalaki. Tumingin siya sa masikip na kalye at sinabing kailangan niyang magtrabaho ng mabuti. Inayos ng bida ang kanyang sombrerong pangpulis at sinabi, habang nakangiti, na makakakuha rin siya ng espesyal na promosyon. Sa buong bansa, maaaring hatiin ang mga tao sa 3 uri. Isa na rito ang mga dating manloloko. Siyempre, may mga taong gumawa ng maliliit na krimen tulad ng isang lalaking nagmamaneho ng motorsiklo na lumusot sa pulang ilaw. Pero sa anumang kaso, hindi naman sila ganoon karami. Sa kanila, ang Bright December ay naghahanap hindi ng maliliit na paglabag kundi ng mabibigat na krimen, isang mas seryosong pagkakasala. Nakatayo si Charlie sa gitna ng club. Bigla niyang napansin ang isang taong may inaabot sa babae. Tumingin siya sa bag at naisip, narito, ito na yon. Tinitigan niya ang lalaking may pulang mata. Sinabi ng bida, habang nakangiti, na ito ay isang mabigat na krimen. Pinailaw ang mga spotlight sa kwarto. May nagpatay ng musika. Ang isang lalaki ay nagtanong, nagtataka, kung ano ang nangyayari at bakit huminto ang musika. Tumingin ang mga tao nang may pag-aalinlangan sa lalaki. Sumigaw siya na magkakapatid sila at tinanong kung bakit hindi sila sumasayaw. Sinabi niyang hindi pa sila nakakabawi mula kahapon. Sa ganitong paraan, magiging wala silang silbi. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at nagsabing, champagne. Sinabi pa niya na sa tingin niya, isang bote lang ay magpapasaya na sa kanila. Nakitid ang mga mata ng lalaki. Tinanong sila ng DJ, habang nakangiti, kung ano ang gusto nilang inumin. Sinabi niyang okay, ang mga babae ay binuka ang kanilang mga bibig. Hawak niya ang mga patch sa kanyang kamay at sinabi na ibabahagi nila ito. Bamuka ng malaki ang mga bibig ng mga lalaki. Hawak ng kanyang mga kamay ang champagne.at nagsimulang magbuhos ng champagne sa mga tao, sumisigaw. Damilat siya at nagpatuloy, sinabing ngayon ay magkakaroon sila ng mainit na gabi. May isang tao sa crowd na muling nagtanong tungkol sa mainit na gabi at sinabing isa siyang komedyante. Tumingin sa kanya ang DJ, nagulat. Sinabi ng bida na dapat niyang asahan ang mainit na sopa sa kulungan. Hawak niya ang isang patch sa kanyang kamay. Nakasimangot ang DJ at nagtanong kung ano ang nangyayari, kung hindi ba siya binigyan ng mga babae o kung ano, at sinabi na dapat niyang kunin ang bagay na iyon. Sumagot si Charlie na hindi niya kailangan iyon at ayos na siya. Inilapit niya ang patch sa kanyang mukha at sinabing hindi na mahalaga iyon. Lahat ay napalingon sa gulat sa kanyang mga sinabi, na ang mga ito ay karaniwang droga. Ang mga tao sa paligid niya ay muling nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin na ito ay droga.
Tumawa ang DJ at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Sumimangot ang lalaki at tinanong kung sino siya at bakit siya nagsasalita ng ganoong kalokohan na para bang wala siyang pakialam. Sinimulan ng bida na tanggalin ang kanyang jacket, at lumitaw ang isang uniforme ng pulis. Sumigaw siya at tinanong kung mahuhulaan ba nila. Sumigaw ang mga tao sa paligid niya, isang pulis. Nagtanong ang DJ na naguguluhan kung paano nakapasok doon ang isang asong pulis at kung saan tumitingin ang mga bantay. Sinabi ng lalaking nasa tabi niya na wala rin siya roon. Isang bote ang lumipad papunta sa mukha ng bantay. Dinakma ng bida ang kanyang kamay at sinabing mag-usap na lang sila sa likod ng rehas. Ngangitian ng DJ at sinabing, ano ba tong current adong to? Isang boses ang sumigaw na takbo na. Nagsikap si Charlie na makatawid sa mga tao, sinasabing excuse. Sumigaw ang DJ na may asong pulis doon, tumakbo siya at sinabing itago ang lahat at tumakas. Tumingin sa kanya ang waiter na nagtataka. Isang bantay ang sumugod sa pinto. Lumingon ang waiter ngunit maya-maya, sinipa ng bida ang pinto at natamba ang waiter. Parehong nakahandusay sa sahig ang dalawang lalaki. Nagpatuloy si Charlie. May humihila sa hawakan ng pinto. Galit na sumigaw ang DJ na buksan ang pinto at tinawag na tanga ang hindi makaayos. Sagot ng bantay, nakaharang sa likod ng pintuan ang isang upuan. Ilang bantay ang nakahandusay din sa sahig. Isang boses ang sumigaw na hindi ito mabubuksan. Lumabas ang bida sa likuran nila at tinawag sila. Kumislap ang kanyang mga mata at tinanong kung gusto nilang maglaro ng tagwan. Itinuro siya ng DJ at sinabing, sandali lang. At tinanong kung mag-isa lang ba siya. Muling nagtanong si Charlie, at ano? Ngumiti ang lalaki at sinabing natatakot ba siya sa isang nag-iisang aso at iniisip ba niyang may buong grupo na kasama nito. Sinimulan niyang hawakan ang kanyang bulsa at may inilabas na droga. Nagulat ang bida, iniisip na kulay pula iyon. Nilagyan ng bantay ng patch ang kanyang leeg, at sinundan ito ng pangalawang bantay. Nagsimulang bumakat ang mga ugat ng mga lalaki. Sumigaw sila ng malakas at sumugod sa bida. Nanlaki ang bibig ni Charlie sa gulat. Ngumiti ang DJ at sinabing magiging masarap ang gagawing mincemeat sa aso. Sinuntok ng bida ang mukha ng bantay at bumagsak ito sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng pangalawang lalaki. Sinabi ni Charlie na sa ganitong mga pagkakataon, mas mabuting isarado ang bibig. Napasigaw ng malakas ang lalaki, hawak ang dagwang bibig. Sinabi ng bida na tama iyon, huwag itago ang sakit sa loob. Nanlaki ang mga mata ng DJ. Palakas ng palakas ang sigaw. Umupo ang lalaki sa sahig, nakasimangot sa takot. Tinawag niya ang opisyal at nagmungkahi na mag-usap sila ng maayos, handa siyang ibigay ang lahat at humihiling lamang siya ng minsan. Tiningnan siya ni Charlie at sinabing, talaga, ibibigay mo ang gusto ko. Tinanong ng DJ kung ano ang gusto niya, pera, babae, droga, at sinabing ibibigay niya ang lahat ng kaya. Ngunit habang tumatayong matikas ang bida sa harap niya, sinabi niyang gusto niya lamang ng isang espesyal na promosyon. Muling nagtanong ang lalaki, ngunit inulit ng bida na isang espesyal na promosyon lang ang kailangan niya, sabay abot ng kamay. Isang sigaw ang narinig. Ang balita'y nagsabi na isang drug lord ang naaresto sa isa sa mga club sa Ensign kagabi. Ang mga residente ng bansa ay nababahala sa pagkalat ng droga. Pinindot ng lalaki ang pause. Sinabi niya nang may ngiti na mahusay ang ginawa niya. Habang nakatingin sa bida, sinabi niya ang pangalan nito at naisa siyang kabo. Nagpasalamat ang bida. Tinanong ng lalaki kung ano ang ibig sabihin ng salamat at kung sino ang opisyal na naglakas loob na magbitiw sa trabaho at gawin ang gusto nito. Sumagot si Charlie na isa nga siyang kabo. Sinabi pa ng lalaki na oo, batay sa kilos niya noong aresto. Sagot ng bida na hindi na kailangan ng gulo. Naglagay siya ng isang bagay sa mesa at sinabing tingnan itong mabuti. Ang bagay ay nakabalot sa isang dahon. Tinanong ng boses kung ano iyon. Sinabi ng bida na mga droga iyon mula sa crime scene, na posibleng itinago sa isang ligtas na lugar. Tinanong ng lalaki sa gulat kung ninakaw niya ang ebidensya. Sinabi ng bida, Bell. Binuksan ni Charlie ang balot at tinanong kung pamilyar ito sa lalaki. Isang asol na bagay ang nakahain sa dahon, isang droga ang nasa harapan ng kanyang mga mata. Sumigaw ang boses, ang Diyos ang si Bella. Isang lalaki na may ulo ng ibon ang may hawak na droga sa kanyang mga kamay. Napangiwi sa sakit ang lalaki. May lumapit sa kanya. Sa takot, sinabi ng lalaki na nasa kontrol niya si Inan,
ngunit lahat ay napalingon nang marinig ang boses ng babae. Tinanong nito kung ano pa ang kanilang hinihintay. Sumigaw siya ng isa pa. Itinaas ng lalaki ang patch sa lalaki. Sumigaw ang lalaki na nagmamakaawa sa Diyos ang si Bella. Nilagay ang droga sa kanyang katawan. Sinabi ng boses na iyon ay masaya. Ang katawan ng lalaki ay namaga, at tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon. Ang babae ay nakaupo sa sopa, inilabas ng mga lalaki ang bangkay palabas ng kwarto. Patuloy siyang tumingin sa kanyang telepono. Sinabi na si Ron ay naparusahan. Ang mga droga ay nasa kanyang dibdib. Sinabi ng babae na ayaw niya sa pagpaparusa habang tinitingnan ang litrato ng pangunahing tauhan. Patuloy siyang nagsabi na kailangang harapin ito ng pulis. Sinabi ng pangunahing tauhan na mas kilala si Bella bilang isang maliwanag na basurahan, at nagpatuloy siya na siya ay isang maruming dependent.